Okay, andito na naman tayo. Ako si Kristan. Dito naman si Ronald Llamas, At ito ang Heckle And Jive. Okay guys, alam mo Ronald, ang dami nag-complain Oo. dahil ang hina daw ng boses mo. alam mo naman ako masyadong subdued. Naks naman, subdued pa yan sa dating na yan. So, sana naman ngayon maayos na yung audio natin. Chinek Oo. natin at hininaan ko na nga yung boses ko eh. Oo. Mas malakas yung boses mo sa akin eh. Hindi, mas malakas yung sa'yo kasi ang dami mong mga guesting. Oo. Kumbaga para kang para kang hindi, huwag ko na sabihin yung iniisip ko, pero kumakalat ka eh. Nagkakalat ka kung saan ka na nakikita ngayon eh, di ba? Uso lang nga walang kwenta usapan eh. Ayun, nako. Madalas tayo imbitahan. No? Ay, ganun ba? Walang kwenta yung usapan natin. Paano naman yung usapan sa loob ng Senado? Ay, mas lalong walang kwenta yon. Oo, ano nangyari doon nung walang kwentang mga usapan na nangyari? Yung dalawang siblings, talagang grabe, no? Alam ko, sablay sila. Lalo na yung ginawa nila sa Senado 2 months ago. Halos winasak nila na Humpty Dumpty yung Senado. Totoo yun. Na halos wala ng redemption. Buti na lang, last minute, medyo nasagip ng konti. Diba? Nung bagong majority. Pero ngayon, inuulit na naman nila. Kahit sila yung minority, sinisira nila yung institusyon ng Senado. Imaginein mo, walang self-awareness man lang yung dalawa. No? Kahit konti. Pero mo, credentialism, opening pa lang ha. Credentialism, first day. No? Ikaw, saan ka ba graduate? Sa Canada. Sorry na lang, di ba? Oo. Ako kasi drop out eh. Ayun eh. Pero labo nun, yung credentialism na ginagawa na parang ilan na lang kaming mga abogado dito. Di ba? Ilan kaming marunong Sa kami graduate, di ba? Sa kami nag-graduate. UP, Arneo, di ba? Arneo. Tatay namin, sa Michigan, somewhere. No? Ganun ba? Parang non sequitur. Ano kinalaman nun? Oo nga. Dun sa impeachment. Totoo. Pero ang magsasabi lang nun, hindi lang yung sobrang narcissist. Yung sobrang walang sense of self-awareness. Yeah. Na hindi mo alam na nakatingin sa'yo yung buong bansa. Yep. No? At hindi lang na hindi nakaka-relate. Naiinsulto sa mga pinagsasabi mo. Diba? Very patronizing ka dun sa Senate President at saka sa presiding judge. Ay, oo. Yung Very, di ba? Very insulting ka sa mga kapwa mo senator judges. Sinasabi mo pa hindi nila ginagawa yung trabaho nila at ng mga staff nila at ng mga abogado nila at tinuturuan mo pa paano gawin. Oo nga. Sobrang galing ka, no? Pero mas matindi itong nakaraang linggo. Oo. Kinumpara mo yung grave threat sa away ng oversampayan. Yep. At saka boksingero. Alam mo, doon mo Tawa ko na tawa ron. Pero doon mo nakikita na hindi ko alam kung hindi ba nila naintindihan ang ibig sabihin ng grave threat eh. Na parang sinabi na sinabi ko sa'yo, Ronald, pag hindi mo yan gawin ha, babatuhan kita, pipitikin kita sa tenga. Hindi naman grave yun eh, kasi hindi ko naman sinabi papatayin ko siya eh. May pinagkaiba yung dalawa eh. Una, hindi naman siya presidente. Ikalawa, hindi naman siya ginawang very public. At ikatlo, hindi ikaw yung beneficiary ng threat. Pag ginawa mo yon, ikaw yung makikinabang, ikaw yung papalit eh. Oo nga. So, iba yun. Iba yung usapin sa grave threat dito sa impeachment. Yeah. Diba? Iba yun yung sasabihin ko kay Manny Mogato, no? Gugulpihin kita. No? Kung hindi mo bigay sa akin yung jacket mo. No? Yung mga ganon. Oh. Pero grave di ba grave pa rin yung Google Pin mo yung sa tao? Oo nga, pero hindi impeachable. Hindi impeachable. Kasi hindi impeachable officer. Pero Ronald, alam mo yung siguro mas malala doon sa mga Cayetano siblings ay hindi lang yung lack of self-awareness, may pagka self-centered. Grabe. Diba yung Hindi, kung wala kang self-awareness, usually narcissist ka. Ayun, oo nga. Kaya, yun yung mga pag dumaan sa salamin, titigil at titingin. Araw-araw nakatingin. Lahat ng salamin tinitignan. Ang problema, hindi naman sila ganun kagaling. Halimbawa, yung sinasabi ni Alan Peter na hindi naman yung grave threat, hindi naman na consummate. Ha?
Eh kung na-consummate, hindi na yung grape threat, murder na yun. Yun na nga eh. At saka hindi lang yun. Hindi naman daw, sabi niya, sinabi din niya, hindi naman daw grave, siya pa nagsabi din, hindi naman grave threat kung hindi nasaktan yung, kung hindi natakot yung sinabihan nun. Siya rin. Oh. Siya rin ba yun? Siya rin. No? I mean, talaga Diba? nagme-mental gymnastics siya. No? Hindi ko alam kung naniniwala siya talaga Ang dun. problema, talo pa nila yung defense lawyer. Oo nga, mas, Dapat kung sila neutral, objective judges. Talo pa nila. Yung defense lawyers na mga amateurs. No? Ay, Tsaka well, yeah. mga bata. mga no? bata, oo. Talo pa nila. Tapos meron pa silang sidekick. Sino? Yung Robin Hood Padilla. Ay, yung pa. Nakakatawa kayo sinabi ni Pia Cayetano eh. 3 na lang kami. Ni Robin Hood, siya, at saka si kapatid niya na parang, sabi ko nga, anong ginagawa niyo? Hindi na, wala naman kayong dinadagdag sa usapan na matino eh. At saka Si dapat- Robin Hood ba matino yung usapan? Nasundan mo ba yung kanyang Romanov? Oo, hindi ko masundan yung logic. Sinubukan ko and I'm like, anong kinalalaman ng pagiging komunista mo, Robin Padilla, sa pinag-uusapan na Romanov? Pambihira yung logic. Dapat ma-red tag siya ni Badoy. Oo nga, bakit nga ba hindi, di ba? Yun ang nakakalungkot Komunista eh. pala siya, di ba? Pero parang binawi Pero na niya eh. tingin ko, pati yung komunista, kakahiya siya. Oo nga. Sabihin nga. ng mga komunista, may pinaglalaban kami. Oo, di ba? Oo. Ikaw siya. pinaglalaban mo, si Bato. Oo. Tsaka si Digong. Sabi nga niya, willing siya makulong Tapos sa ngayon? ICC. Oo. Siya daw ang gagawa ng crimes against humanity laban sa mga kriminal. Sinabi niya. Pinupuri niya. Alam mo sana talaga, Oo. ang pakiusap ko lang kay Robin Hood, Oo. sana talaga mag-isip muna siya bago siya magsalita. Kung nag-iisip pa siya. Hindi ko alam kung ano ba siya. This is a person na, alam mo yung parang wala ka ng prefrontal cortex, hindi ka na nag-iisip. Lahat na lang instinct. Anong nararamdaman ko, basta lalabas na lang sa bunganga ko. Ako instinct din pero hindi naman ganun. Di ba? Ang sabi kasi, di ba may dating kasabihan? A little knowledge is a dangerous thing. Pinag-ayabang niya yung kanyang a little knowledge. Kung ako kasi, di ba, first termer ka, atras ka muna. Makinig ka muna, di ba? Kuha ka muna ng lessons dito, di ba? Siya first termer, salang ka agad eh. Uy, ano ka ba? Oo. Dinaan niya sa confidence? Oo. Nakita mo yung pagka-smug na itsura, yung parang, alam mo ba kung ano yung kay Romanov? Usapan ng mga komunista yan. Parang, Robin Hood, hindi mo to madadaan sa confidence. Okay? Yung parang akala mo ang talino niya. Tapos nagsasmart shaming siya. Pero siya mismo, nagpaparamdam sa parang ang talino kong tao. Hindi nyo maintindihan ang logic ko. Di ba? Yung Romanov, dapat tinanong siya, kilala mo ba kung sino yung mga Romanov? Gusto mo bang isa-isahin ko? At the legend of Anastasia ay siya lang daw yung survivor. No? Dahil natabunan siya ng mga bangkay, nakatakas siya. No? Yung Anastasia, yung Disney. Okay. Diba? Yung mga pelikula. Yes. Anastasia, dun yun, sa Romanov yun. No? Pwede ko pa ipaliwanag sa kanya, ba't bumagsak ang mga Romanov? No? Gusto ko sa'yo, hindi niya alam. Sino nagpabagsak? Sino umorder magpapatay? No? Ganun. Yung ganun ba? Wag mo na ipagmalaki dahil... Kasi ako mismo sabi ko sa'yo, hindi ko talaga alam naman masyado tungkol sa mga Romanov. Hindi ko susubukan ipagmalaki na, alam mo ang kwento talaga niyan dahil sa mga komunista. I mean, hindi ko susubukan kasi hindi ko alam kung ano nangyari doon eh. Actually, isang uri ng komunista yon. Yung magkakalaban yun eh. Yung Bolshevik na komunista, sila yung nanalo. Pero pinapatay din nila later yung kapwa nila komunista na hindi Bolshevik. No? Yun naman pala So, napaka-simplistic tsaka nung kanyang kwan eh. Well, Robin Hood is very simplistic. Ginamit lang niya. Tapos maganda yun sa uli. Komunista ako. O yun pa. Diba? Yun pa yung nakakapagtaka talaga. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung ano. Kumakain ako ng potato chips. Napatikil ako. What What was that about? Pero hindi, ang nakakatakot dito, Ronald, ay meron tayong mga kababayan na nabubudol pa rin ng mga ganitong klaseng mga mga pagtatalumpati na parang kala mo alam nila kung sinasabi nila. Mahiya naman kayo. Hindi to usapin ng uri na may mga hindi graduate katulad ko, di ba? May mga kapos sa kabuhayan katulad ko, hindi katulad ni Chris, no? Ginaganon kasi nila eh. It's a class war. Yun. Di ba? It's a class war. Na kahit ako ay graduate ng University of Prison,
Ginaganon niya. Ay, tapos Magaling ako. Parang ganun gusto niya hindi palabasin. lang yun, yung pinaglalaban pa niya yung mga Kristiyano sa mga smart- Muslim. Sasabihin pa niya. Smart shaming mo, di ba? Yung Oo. mga ganun, no? Na parang, ang dami siyang ginagawang ganyan na sinasadya niya yan eh. Ang problema, kung may maniniwala sa kanila, ano itsura ng mga maniniwala? Kaya nga sabi ko, mahiya naman kayo. Di ba? Tapos, Minimum lang na circumspection. Minimum lang, konti lang. Di ba? walang circumspection yung mga yan. Sorry oo. wala talaga. Sa bagay, si Alan tsaka si Kwan, kung saan graduate, pero wala rin circumspection. Yun na nga Tsaka si Pia, Kaya hindi ito usapan ng kung saan ka nag-graduate o ano. Kitang-kita mo naman itong tatlong to, Hindi. the Three Stooges. Yun sila. Yung tatlong natira, the Three Stooges. Ang problema, hindi nakakatawa. Ayun na. At least yung Three Stooges, tawa ko lang tawa dyan. Bata ako eh. Oo. Pero itong tatlong to, ewan ko talaga Talaga kung pinagsama mo yan, talagang ewan ko But they're really making a spectacle of themselves. Yes, they are. Actually, it's self-destructive eh. Sila yung nawawasak eh. Kahit may kaunting naniniwala sa kanila. Self-destructive. Imagine mo kung silang leader ng Senado, talagang destroyed ang Senado. Totally. Almost na eh. Hindi, sabihin mo, hindi natin kailangan i-imagine diba? Nangyari na nga Yung ganyang asta, Oo. wawasakin mo talaga. Totoo. Yung institusyon. Buti na lang napalitan sila in the nick of time. Oo, totoo. Buti na lang may mga matitinong senador pa Oo. na may hiya pa rin May kahit hiya, paano. diba? Na parang nakakahiya tayo, Senado tayo, tapos ganito yung mga namamahala sa atin. Talagang ewan ko talaga kung anong gagawin Diba? natin Oo. Pero Ronald, ito ngayon, dito na tayo ngayon sa susunod na linggo ng impeachment at mukhang lumalabas ngayon ay yung question na bubuksan ba ang bank records. Yan ang game changer sa Lunes. Alam mo, ako naman tingin ko mabubuksan yan. Oo, Walang yan ang game issue. changer. Mabubuksan lahat yan. Bakit? Simple majority lang yan eh. Yes, simple majority. Ibig sabihin, of the present, simple majority ng mga Nung nandun. present. Yes. Hindi necessarily yung total. So 21 yan, di ba? Oo. 21 easy, 11, tapos yan. Bukas yan. Yung minority, nawawala sa session. Ayun pa. 1 to 2 hours. Yun na nga. No? Pero sabay-sabay nawawala. Oo. Parang hindi nakikinig ng mga Diba? testimony. Ano Hindi, ginagawa nandun nila sa likod? nandun Nagahadal? Nagkataon, nandun din si Sulaika nung nawawala sila. Talaga? Wala naman ako naisip pahiwatig. Nagkataon lang. Nagkataon nandun doon. Nandun din. Oo. Okay. So alam mo, ang dami mga... Bago yun bago siya tinanggal sa witness stand. Sa witness Oh, really? siguro baka merong naghahanda sa kanya kung sakaling sumalang siya, di ba? Dapat kasi sasalang siya last Tuesday. Ganun pala yun. Sayang. Doon nagkawalaan. Pero tingin ko naman baka nag-Yossi break. Nag-Yossi. Bakit sino nag-Yossi sa kanila? Hindi ko na may nag-Yossi pa pala. Uso pa pala yun, Oo. Pero Ronald, dito ngayon, sige. So, usapan ng impeachment. Ayan na nga tayo. Lagi ka nga pala sa Senate, di ba? Di mo ba naririnig yung mga chismis doon? Hindi, last week wala. Itong linggong to wala kasi ako eh. Okay, next week andun ako eh. So, alternate pala kami ni Richard doon eh. Kung andun siya, wala ako. Kung andyan ako, wala siya. Palisin mo na lang yung Richard. Hindi ko sigurado kung ano contribution nandun eh. No? Sige ka, lagot ka kay Richard. Pero, speaking of Richard, by the way, Supreme Court, binaliwala na yung complaint, yung contempt ba yun? Indirect contempt. Indirect contempt sa Supreme Court. Binaliwala nila yung complaint, binasura na nila. Baliwala naman talaga yung complaint. Ayun na nga eh. Pero alam mo dito, From the start, di ba? pero sinubukan pa rin. Pangharas. Oo. Pero at least dito nakita natin kahit papano, kinikriticize natin ang Supreme Court, at least hindi sila balat sibuyas. Oo. At mukhang nakikinig din sila sa mga... Popular opinion, no? Yes. Alam nila, napasama sila last year eh. Alam naman Kaya nila. bumabawi, di ba? Bumawi sila ilang beses na. Unang-una, yung pag-reverse nila nung sarili nilang decision last year, pinalitan nila. We are not considering the motion for reconsideration. Pero may babaguhin kami sa mga sinabi namin. Tapos yun ang mga ganito. And fine. I mean, listen, I give them that much. Ako rin. Di ba? Ako rin, Give credit where credit is due. Yeah. Yun yung sabi sa akin ng isang interviewer, no? Dahil sabi sa akin, di ba ikaw yung laging bumabanat kay Cheese? Oo, pero grudgingly, no? Okay na. Grudgingly. Kumbaga, pilitan. Sige na nga. Basta magayos lang siya, di ba? Uy, pero in fairness kay Cheese, I mean, tingin mo, as a presiding officer, okay ba trabaho niya so far? Okay naman. Okay naman. Mukhang nag-e-enjoy siya eh. Okay naman. Parang feel niya yung role niya. Yung mga, ganun niya yung mga,
what is the pleasure of the Pati yung gentleman? tono ng boses niya, Oo, di ba? yung parang judge Saka, siya na... quick to the draw. Oo, sa bagay. Oo, di ba? Marunong siya mag-desisyon kung kailangan. Yes. At hindi niya abot sa magulo na procedures o order sa loob ng Senado. Kung out of order, sasabihin niya agad Saka naman. yung mga defense, saka minority, hindi siya pwedeng sabihan na bias. Totoo. Diba? Yun yung, Totoo. Kasi umaano siya kung ano tingin niya tama o mali, sabihin naman niya kahit ano eh. Pero ano sa tingin mo sa sa mga abogado naman ng defense? Naku, disaster. Disaster yun, ha? Pero si Linluan, I think did better than si Kay Narvasin. Pero collective kasi yan eh. Sa bagay. Isang collective yan eh. No? Yung season na nagsimula sa may 32 million votes. Si Sara. Yun ang opening statement. Non-sequitur, di ba? Tapos yung isa na nagsabi, mataas ang grade ni Sara, 80. Mas mataas pa siya dito sa mga abogado rito. Hindi ba niya alam, puro bar top notcher yun? Oo nga, si Laila, si Chel Jokno, si Ligutan. At saka anong kinalaman nun? Doon sa usapan. Saka nagtuturo yung mga yun, ha? Si Luistro. Yan, nagle-lecture. Si Chel, hindi niya pinagmamalaki. Dean ng Lasal Law School yun. Ang pangalan ng law school na Lasal, Tanyada Jokno Law School. Tapos hindi nagmamalaki yung mga yun. Tapos ito nagmamalaki, nakakuha ng 80. Parang malaking bagay yung 80. At mas mataas daw sa grade ng mga ibang abogado rito. Nice. Pero yun ang yun ang nakikita kong problema ng defense talaga ay mahirap yung trabaho nila. Aminin natin. Kahit sila mismo hindi nga na madepensahan yung posisyon nila eh. Paano mo didepensahan yun? Napanood ng buong mundo yun. Ayun na nga. Diba? Kaya nga, bakit ka nag-ubos ng 6 na araw para lamang patunayan yung authenticity? Ayun. Diba? Kaya nga yung prosecution sabi, we don't need to prove anything na eh. Wala na ka. Ano ba ipoprove namin? Yung defense pinrove. Kaya nagbawas na sila. Sinasabi namin. Kaya nagbawas na sila ng witness. Pero nakakatawa yun na parang caught you're caught with your own yung dahil sinabi ginamit mo. nilang video ni Sulaika, doon nila kinuha yun eh. So, ano pa sasabihin ng prosecution? Wala na. Tapos na yung usapan nito. Kayo na sumagot sa authenticity. At saka kayo na magsabi, tingin nyo grave threat o hindi. At sinabi nga ni Senwin na usapan, ni Sen dito pala na ang usapan ba dito ay criminal offense o usapan ba natin dito ay fit for public office, betrayal of public trust sa ginawa niyang grave threat. Correct. Huwag natin kakalimutan, ano bang pinag-uusapan? Yung mga judges dito, hindi naman to abogado eh. Oo. Hindi naman to talaga mga judges eh. Mga senador ito. So, titignan nila yung fit for office ba? Yung vice president. Yun ang essence ng impeachment, ng accountability. Diba? Hindi ito, yung proof beyond reasonable doubt. Hindi ito yung regional trial court. Diba? Ang asta ng mga defense, parang nasa korte sila. Oo nga. Na normal. Objection, Your Honor. Objection of 49. 49? Objection. Mas maraming objections In one ba? sitting, in one Mas sitting, maraming ha? bang objection sila kaysa sa prosecution? Ay, malayo. In one sitting lang yun, ha? Pero kasi natawa ko kay Ligutan eh. Oo. Nung biglang sinabi niya, hoy, objection! May hoy talaga. At Hindi, saka, parang nakiklik siya dahil ang dalawang korte yan eh. Yung Senate as a trial court at saka yung Court of Public Opinion. Di ba? Kaya nagbibisaya siya eh. nagbibisaya, nagwawaray. Dahil alam niya ako ito yung audience eh. Kumbaga, yung mga defense sa bata, hindi alam. Parang nasa korte lang sila, di ba? Oo, tapos ang daming non-sequitur. Hindi lang non-sequitur, ang daming condescending remarks. Oo. Yung ang bastos nung dating, ang yabang nung dating, kaya Diba? they're not winning points with the public. Pero si Ligutan, magaling kasi nagwaray siya, sinabihin, speaking Filipino. Bakit? Di ba Filipino ang waray? Filipino yan excuse me. Okay. Di ba? Pahiyagan parang... Tapos nag-i-smirk siya, di ba? Oo, yung mga... basta magaling si Ligutan, knows how to play diba? with the audience Si Chel kasi, yung rigorous, 1, 2, 3, 4. Hindi yan sinabi ng Supreme Court. Nagkamali ka dyan. Sinabi yan, di ba? Galing niya, no? Mali yan, no? Ito yung Supreme Court. Di ba? Yung mababaloob, mahinaon, pero may utak. Yes. Huwag mo i-underestimate yun. No? Babasahan ka nun ng mga kung ano, di ba? Yun ang magaling kay Chel kasi pag magsalita siya, nakikita mo na parang babanggitin lang niya yung punto. Wala nang iba. Wala siya idadagdag. Sabihin lang niya, I disagree kasi eto, yung kay Michael Powa, kung hindi niyo mapansin si Michael Powa, yung sa defense statement nila, yung kung bakit wag bubuksan yung mga records, sasabihin lang niya, we don't agree because we want due process. Kailangan may due process Sara Duterte. At confidential yan.
Pero hindi niya sabihin kung bakit. Ah. Wala siyang mabigay na tunay na rason kung bakit huwag bubuksan. Except Yes. because we think it's due process, it's against due process and it's against her rights. That's it. Nung ikinanto pa ni Chelsea Kwan, si Attorney Season, please address the presiding judge. Oo. Di ba? 2 beses, no? Oo. Sabi niya, parang bata-bata, magayos ka. Di ba? Parang ganun. Magayos ka. Di ba? Parang ganun yung... Tapos si Luis Tro. Si Luis Kinoconnect Tro. yung impeachment Ang sa galing. karaniwang mamamayan. Yes. Di ba? Kinoconnect Yes. niya eh. Okay. Yun, di ba? Ito yung court of public opinion. Ano bang epekto ng accountability sa karaniwang Pilipino? Di ba? Habang nagbibilang ng Yes. 32 million votes si Attorney Season. Oo nga, 1, 2, 3. Abot na siya ng ano. Oh, Ilang taon Kasama ka yan. ba ron sa 32 million? Hindi ako kasama ng 32 million. Ewan ko saan nila napulot yun. Pero ito sabihin ko sa'yo, Ronald, na ine-expect ko talaga, no, na nagulat ako na nung nakaraang 2 linggo, parang walang misstep pa yung prosecution. Kasi ine-expect ko talaga magkakaroon ng mga missteps yan. Hindi naman perfect yung performance eh. May ibang mga araw, siguro baka manalo yung defense, may ibang araw mananalo yung opposition. Pero dito so far, parang kumbaga slam dunk, walang laban eh. Love set kung sa tennis. Kahit nga yung kahit nga yung medyo anti-Duterte na senador, nagagamit nila yung statement ng defense. Dahil kasi objective yung kanilang presentation. Yes. Hindi ba yan? Bawa, ang sinabi ni Risa, mahirap naman talaga patunayan kung kumuha ng assassin eh. Diba? Sinabi niya yun. Totoo. Ginamit ng defense yun. Ginamit ni Panelo yun. Oo nga, ginamit diba, nga. ginamit. Oo. Ibig sabihin, dahil nagagamit nyo, ibig sabihin, medyo objective yan. Diba? Hindi lang yan katulad ni Cayetano, ni Alan Peter, at saka ni Piatal. Alam mo, Hindi pa nagsasalita, alam mo na kung ano sasabihin. Pero Alam mo na kung sino kakampi. Ronald, Diba? alam mo, ako lang kung napapansin ng mga viewers natin ngayon, para tayo hindi nag-ahit. Oo. Bakit kaya ba? Ang tanong ngayon, bakit natin pinapatubo ang ating balbas? Dahil nung nakita ko si Alan, tapos ang balak niya, malinaw naman, ay magmukha siyang TNL. TNL. Tunay na lalaki. No? Nainggit ako, bumaba yung aking self-esteem. Sabi Bakit? ko, dapat magmukha din akong TNL. Kaya nagpapahaba ako. Hindi ako nag-aahit. Puti. Oo nga eh. Hindi ako nag-aahit. No? Nagmukha bang Kaya tunay next- na lalaki si Alan? Next week, ha? Nagmumukha bang tunay na lalaki? Change topic. baka kung saan umabot eh. Okay. Mabanatan na naman tayo. Wag na, Ronald. Alam mo, naawa naman ako kay Alan Peter. Locker room talk daw tayo. Hindi, Ronald, alam mo, naawa ako sa mga, iba pang usapan yan. Pero Ronald, alam mo, naawa na ako kay Alan Peter kasi parang ang dami niyang problema sa buhay na hindi na nga siya makapag-ahit. Pero yun nga daw yung great mystery na kailangan malaman natin. So iniisip ko, ano tingin mo kung habang hindi siya umaahit, wag na rin tayo umahit. Oo. Huwag tayo mag-ahit Protesta. Protesta natin sa kanya. Sa mga bumabanat. Papahabain natin to. Oy, si Doc Guido ng Okta. Hindi na rin siya nag-aahit. Talaga? Sasabayan niya si Juan. Sinabi niya? Si Alan, hindi ko lang alam kung magiging mas tunay na lalaki siya. Doon sa kanya. Pero ang hirap na, tignan ko kung gaano katagal ko ito pwedeng gawin, Alan. Alan tuloy. Tinitignan ko yung bigote ni Ronald. Naisip ko tuloy, Alan Peter. Dami nagre-reklamo niya, no? Marami nagre-reklamo? Dahil magaspang eh. Magaspang. Ronald, okay. So ito pa isa palang babanggitin ko, na nakakalungkot by the way, na narinig ko nga, itong araw na to, may napatay daw na isang Tinadtad vlogger. ng bala. Bullet to the head. Tinadtad ng bala. Pinuntahan daw sa bahay daw, pati yung at, kasama niya. At kanyan, yan yung pinaka matindi ang banat sa mga Duterte. Oo, lalo na kay Digong. Pero dati siyang DDS. Yan nga, yan yung mga nag-convert. Mas galit sila ron eh. Oo nga. Kesa sa atin na dati ng anti-DDS. Yung mas galit sila, yung dati nilang kasama, na bumaliktad. Pero Ronald, ano nangyari doon? Wala pa akong narinig. Siyempre, hindi natin alam. Pero pro BBM to itong Yes, BBM vlogger to ngayon. Hindi katulad natin. Hindi tulad natin. Pero si Mima Alicia, si Alicia Gomez. Pupunta yan sa mga rally sa EDSA. Nakita ko yan once. Grabe. Alam mo, lumapit sa akin. Hindi ko kilala eh. Alam mo naman, hindi ko naman monitor yung mga vloggers eh. Pero Ronald, para sa akin, grabe yan talagang ganyan. Ito na naman tayo sa loob ng bahay, tinagtad. Pinuntahan. Tapos dapat talaga mahuli ito ng gobyerno. Hindi ito pwedeng palampasin. Kasi ibig sabihin nun, tinatakot niya nung kung sino man. Mensahe yan sa inyo. Oo. No? Mensahe yan sa inyo. Actually, may several na nga nag-text sa akin. Sabi, mag-ingat. Mga vloggers din.
No, sila rin, mag-iingat din sila. Dahil nga, may chilling effect eh. May chilling Kailangan effect, talaga diba? gawa ng paraan to ni DILG Secretary Remulla. Kung hindi, kakalat DOJ, siya, matatakot yung iba. NBI, Oo. lahat dapat huliin nila to Hindi naman- agad-agad. Hindi naman lahat, katulad natin. Na? Walang kinakatakutan. Di ba? Well, oo nga, pero kahit, still. kahit matakot tayo, tutuloy pa rin natin, di ba? Tutuloy pa rin Oo, natin. oo. Pero still, Ronald, talagang ang lalanong talaga yung nangyari. Pag hindi, I mean, tingnan mo, ito yung problema ng imahe ng ni John Vic Remulla. Eto, may pinatay na naman na vlogger. Nung nakaraang pinatay nga si Percy Lapid, broadcaster. at itong- Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli si Bantag. Alam naman daw nila kung nasaan eh. Hindi, sa Cordillera, no? Oh. Halimbawa, sabi nila, nandito lang si Atong Ang. Duda ako ron. Tingin ko nakalabas na yon, di ba? Yun na nga eh. Oo. Tapos, si Bato. Diba? Ayun na nga, Oo. dito lang din naman daw yun eh. Si Bato, no? Kaya dapat may gawin sila. Hindi pa nga nakakasuhan tsaka nahuhuli yung mga korap. Uy, Tapos pero- ito pa mga kriminal, hindi pa mahuli. Mm. Di ba? Ano ba yan? Tingin mo incompetent ba? Well, hindi pa naman ako gagawa ng ganun judgment. Pero Kasi- kailangan nila mag-level up. Oo. Kasi wine-weaponize siya ng mga kalaban nila. Yes, totoo. Oo. At nagmumukha silang palpak dahil doon. Pero alalahanin mo, si Marcoleta, yun na nga, nandun na sa Oo. Halimbawa, Kulungan. yung Grab ba yun? Yung driver na Oh, pinatay? yun. Kalat ngayon yun. Oo, ng ice pick. Oo, Nahuli na yung di ba? ginulpi daw yung Oo. yung nanaksak. Grabe yun, ha? Pinapalabas nila, lumalaki na naman ang crime. Di ba? Yun na naman ang kinakalat nila, di ba? Parang, nung panahon nila, walang crime. Oh, yun nga, Diba? yun nga ang weird eh. Ginaganon Pero, nila, di ba? Oo. pero alam mo, bagitin ko lang Ronald, yung mga ganitong balita, kasi ito yan meron dichotomy kasi yan sa pagbabalita at saka sa crime statistics. Pag mas marami kasing krimen, mas hindi nababalitaan lahat ng krimen. Halimbawa, Dahil sobrang dami. Tama. Pag konti yung krimen, Oh. mas nase-sensationalize dahil bihira. Yes. So merong ganyan yan. Halimbawa ngayon, yung data naman, pababa ang crime. No? Pero, pinoproject kasi yung mga incidents na yan eh. Na ang taas ng crime. Oo. Diba? Ganun ang projection dyan eh. At wine-weaponize yan ng mga kalaban. At, Di ba? at dadagdag ko na I'm sorry if I'm going to politicize this, pero I will. Oo. Kasi yung mga criminal na yan ay mga DDS. Yung nanaksak ng ice pick dun sa Oh. rider. DDS. DDS yun. May picture na kumalat ngayon. Oh. DDS Sara Duterte Oh, supporter yun. yes. Yun yung sinasabi ko eh. Sino ba Bakit? si Bato? Sino ba si Bantag? Di ba mga DDS yan? Oo, at lahat yung sila mga sorry, ang dami, parang, ano ba yan, mga kababayan nating mga sumusuporta kay Duterte, ano ba kayo, lahat ba kayo mamamatay tao? Yun ang mahilig nilang ipagmalaki. Dapat patayin lahat. Oo, kultura yan. Katulad ng sinabi ni Robin Hood Padilla. Siya yung susunod daw na makakasuhan sa ICC. Dahil Magagawa daw- papatayin niya lahat ng mga lahat ng mga kriminal, tsaka lahat ng mga drug lords. Hindi nga nila naubos yung drug lord, naubos nila yung mga addict, yung mga biktima mismo. Oo. Yun ang inubos nila. Pero yung mga drug lords, ilan man naubos nila? Dalawa, tatlo? Saka hindi lang Oh. yun. Alalahanin mo, Ronald, marami napatay na inosente. Marami Correct. naging collateral damage. Yeah, Maraming mga bata na hindi naman... Almost 200 yun, yung mga bata. Mga bata Mga pa lang bata, yun. Tingnan mo. sanggol, bata. No, sabi ni Bato, shit happens. Kaya ako yun ang sabi naiinis. niya, Tapos kaya naiinis ako kay Pia Cayetano eh. Sabi niya, I will fight for you. I will stand up for you. Ito ba yung bansa na gusto natin para sa ating mga kabataan? Wow, edi wow, di ba? Kaya parang, Oo. saan ka nung panahon ni Duterte na Oo. pinapatay ang mga kabataan na Correct. nagsasabi mo? Di ba, tinanong nga siya, dahil feminist daw siya eh. Nung tinanong siya, tungkol kay Duterte, no? Sabi niya, ang sagot niya, hindi naman ako kanyang spokesperson. Ganun ang sagot niya. No? Yung aking record naman, para sa mga babae, stands. Sabi niya gano'n, di ba? Anong statement mo? Exactly. Doon sa mga misogynistic na hirit ni Digong, yung mga rape jokes niya, yung kanyang hinahalikan, lips to lips, yung OFW, di ba? Yung gano'n. Totoo. Totoo. Tapos sasabihin niya, hindi naman ako spokesperson. Hindi na. Wala Ang naman hilig talaga sa non sequitur. Oo. No, hindi naman yun yung tanong. Oo nga exactly. Tinatanong opinion mo Oo. bilang feminist, Oo. parang taga Women leader, Oo, di ba? di ba? Oo.
Kaya mga ganyan eh. Okay, so Ronald, by the way, banggitin ko lang na may lumabas palang balita din na sabi nga ni DILG, if I remember correctly, si Ombudsman o si DILG Secretary Remulla, either Remulla, nagsabi na to, na tuloy pa rin yung kaso kay Escudero at kay Villanueva. Hindi naman maatras yun eh. Kasi may mga nag-iisip baka maatras na yun Hindi eh. maatras yun eh. Si Joel na, preliminary investigation eh. Si Cheese wala pa. Wala pang PI yun. Case build up pa lang yun. Pero at saka hindi lang yun, pati yung kay Romualdez, sinasabi din niya, inaayos namin yung kaso para lang airtight. Tapos, problema kasi kay Romualdez, walang smoking gun. Diba, hindi kagaya nung kay... Nawala si Kwan eh. Nawala si Gutesa eh. Hanggang ngayon, hindi pa mahanap eh. Ayun na nga Tapos eh. yung 18 Marines, nasira yung testimony nila dahil ang daming dinagdag. Ay, hindi, pero yung ginagagamitin daw kay Romualdez Part yung nung Kwan, part ng 18. Kasi yung 8 daw may first-hand information. Kung may mako-corroborate lahat ng mga sinabi nila na hindi pinag-usapan. 'Di ba? Yung isa. Tapos yung pangalawa, to si Baligod, mukhang makakasuhan na. Ma-aresto na daw to si Baligod. Isa pang mayabang 'yon. Isa pa yun na nananadya eh. Nananadya si Baligod kahit naman ng dating panahon eh. Akala niya, tingin niya, sisikat siya dyan eh. Yung kanyang backer, si Mike Defensor, nakakulong na. So, wag kang ganun katiwala sa iyong galing. No? Ayun na nga eh. Alam mo, sa akin simple lang naman kasi. Sa mga nagsabi na pamumulitika lang to, huwag kayong gumawa kasi ng katarantaduhan. Huwag kayong gumawa ng mga... Kayo mismo umaamin sa mga ginagawa niyong krimen. Saan ka nakakita ng ganun, Sara Duterte, mag-grave threat, a-announce sa mundo, ido-double down pa niya. Sabihin pa niya, totoong meron akong hinire na hindi daw assassin. Taong papatay sa presidente. Pambihira talaga. Si Marcoleta, aamin. May nagbigay sa akin ng 75 million. Alam mo kung sino? Si Mike Defensor. Nandamay pa ng tatlo. Tapos sasabihin nila selective justice. Ay nahuli sila sa sarili nila mga bibig, di ba? Kaya nga Tapos selective daw, di ba? Sabi ko nga, may kaso ba si Risa Hontiveros? May kaso ba si Bam Aquino? May kaso ba si Kiko Pangilinan? Si Ping Lacson? Si Win Gatchalian? Si Tito Soto? Wala. Si JB? Si Migs? May kaso ba sila? Oo nga kahit diba? ako, hindi ako fan ni JV at ni Migs. Pero wala naman sila kaso Anong gagawin mo kung wala? Diba? Kaya nga... Hindi magsampa kayo ng kaso kung may alam kayo. Kaya nga, pero kasi sila, kung meron man, hindi naman sila umaamin. Hindi kagaya na itong Hindi magsampa kayo. Sabi mo, may nag-threaten sa'yo. No? Yung sabi ni Sarah. Di sabihin mo, saan mo nakuha yung threat? Yun na nga. Wala naman. May nagpadala ba sa'yo ng kahon na may pugot na ulo ng isang aso sa gate mo, tapos may nakalagay na bala? May naggumawa ba sa iya, katulad ng gumawa sa akin? Wow. Nagsampa ba ako ng grave threats? So, ibig sabihin, sasabihin mo. No? Kasi wala. Diba? Kasi wala. Yun nga haka-haka lang yan eh. Diba? Kaya advice lang sa mga kapwa vloggers at saka podcaster na dinadala ang katotohanan, no? Yung mga nagdadala ng kasinungalingan, hindi para sa inyo to, no? Yung nagdadala ng katotohanan, ingat kayo, no? Ibig sabihin, doble ingat lang. Huwag kayong matatakot, pero doble ingat lang. Halimbawa, lagay kayo ng CCTV sa bahay nyo. No, very basic, mura lang 'yan. Mura lang 'yan, no? Para sigurado nyo yung tao sa bahay bago kayo umuwi, tatanungin nyo, malinis ba yung labas o meron nakatambay na hindi naman usually nandiyan, no? Ikalawa, pinakamahalaga, broken pattern. No, huwag kayong magkaroon ng regular na schedule. Kung magkakaroon man kayo, ay baguhin nyo halimbawa yung sasakyan o sa ibang entrance kayo papasok. Para sigurado lang, no? Hindi naman sa nananako tayo. Dahil yung mga titira, nagke-casing yan eh. Ibig sabihin, mamatsagan ka niya ng 1-2 linggo, hahanapan ka ng pattern. Hindi ba isang buwan? Ha? Well, ngayon kasi, hindi sila bayad na ganun kalaki para mag-casing ng isang buwan. Natuto sila sa tokhang eh. Sandali na lang yung casing. Natuto sila kaya madalian. Okay. No? Tsaka, yan, pag nagke-casing ang mga yan, inoobserbahan kayo ano bang inyong vulnerable na mga schedules. Kaya huwag kayong magkaroon ng schedules hanggat maaari. Kung hindi maiiwasan, magpadala kayo ng advance team o kaya sa ibang entrance kayo pumasok, no? Para mamatyagan kayo niyan sa isang entrance eh. No? Doon, yung regular na yan. Walang titira sa inyo nang hindi kayo wala siyang escape route. Oo. No? Okay. Well, titira yan, maghahanap ng escape route. Pero mahalaga na
wala kayong pattern hanggat maaari. Mm-mm. Kung meron man, ikot-ikot muna kayo ron, titignan nyo kung meron nag-aabang. Tapos pag okay na, tsaka na kayo bumaba. No? So, mga tip lang yan. No? Friendly tip mula sa Heckle and Jive. Right, okay. Oo. Pero Ronald, yung sinabi mo yun, nagtaka ako. Is that considered a warning yung sinabi mo or threat? Yung sinabi mo mag-ingat kayo dyan, ha? hindi, baka kasi yung iba kabahan, no, hindi na mag-podcast. Oo, Baka totoo. yung iba kabahan, hindi na bumanat. Oo. No? Kasama yan. It comes with the territory. Pero di sa ba? akin, Ronald, Oo. anong pwedeng gawin natin sa mga bumabanat? Kasi sa totoo lang, kung pinakita ko sa iyo yung mga nagpapadala sa ng mga Hindi, private pwedeng messages, ulihin yan. Pwede ko bang Pwedeng kasuhan yan. Pero pwede ko ba ipalabas? Oo, pakita mo lang sa NBI. Investigahan nila, ite-trace nila yan. No? Lalo na yung mga gumagamit ng tunay. Pero yung iba kasi hindi tunay. Pero kahit yung matitrace yun. Matatriangulate yan. Sabihin mo sa NBI, padala mo lang. Sige. Gagawin ko nga yun. Kasi marami na ngayon lang. Wag mo na sa akin ipatrace. Okay, sige. baka ibang trace yung gagawin mo pag ikaw. Hindi, pero Ronald, alam mo, yun ang nakakatakot talaga sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. Maraming pa tayong mga kababayan na parang hindi ko maintindihan kung bakit dinadaan nila sa patayan at sa violence sa mga ganitong usapan. Hindi ba tayo pwede makapag-usap ng kahit na hindi tayo mag-agree na pwede naman mag-usap lang? Una, sobrang tindi kasi ng mga ginawa nilang krimen. Kaya malaki yung at stake para sa kanila. Wow. Diba? Ikalawa, kultura yan eh. Tingin nila they can get away with anything. Kaya dapat patunayan ng ating mga law enforcement agencies they cannot get away with this. Kung hindi, sasabog sa mukha yan. Yun. Ng NBI, PNP, DILG. Kung wala silang magagawa, kung walang mahuhuli, di ba? So ito talaga. Kailangan mag-sample sila. Kailangan talaga. Kailangan mag-sample sila. So in other words, ito ngayon na pinatay lang na vlogger, kung hindi mahuli talaga to ng NBI, yung gumawa nito, grabe. Kahit walang CCTV sa bahay niya, may CCTV sa mga paligid. Yes, sa mga kalsada. Pwedeng gawin yun. Hindi naman siguro sila ganun katanga na kailangan pa nila ikaw magsabi. Pwera na lang kung pinakinabangan ng mga naglagay ng CCTV. Naman. Ano ba naman? Madaling masira. Yung madaling masira ang CCTV. Yung fake na parang binili lang na mura-mura. Parang yung mga solar na binili na. Para lang masabing meron. Isang buwan pa lang Hindi na gumagana. Hindi na gumagana. Kasama yun dito sa mga corruption cases, mga solar. Ay, sus, Mario Joseph. Di ba yung mga, Cat's Eye ba yun? Yung sa kalsada, na overpriced. Ay, oo nga. Di ba? Oo Yung nga mga pala, ganun. tama. Maraming kumikita dyan Pero may mga lugar na nagpapalagay ng CCTV yung gobyerno. Pero hindi ko alam gano'ng katagal yun, di ba? Totoo. Pero ang sigurado ko, may CCTV somewhere dyan. Yes. Di ba? At saka mga bahay, may mga sarili-sarili yan. Mura eh. Kaya kahit wala siya sa bahay niya, which I doubt, meron niya sa paligid. Yes. No? Kaya matitrace mo saan sumakay. No? Pwede kahit malayo siya totoo. Matitrace mo dahil dito lang galing. Gagamitin mo lang yung mga CCTV na dinaanan niya. Totoo. No? At saka marami kasi Hindi na mahirap. mga bahay ngayon, marami CCTV sa labas ng bahay nila. Na kasi kahit ako mismo, naalala ko sa Pasig, nung nagkaroon ng krimen malapit sa may establishment namin kung saan may negosyo kami, may CCTV kami sa labas. Tinanong kami ng pulis, pwede ba makahingi ng kopya between this time and this time? So binigay naman namin, of course, tutulong Hindi, kami. sa Tokhang, no? Nag-imbestiga kami dyan, humingi kami ng ng CCTV do sa mga pinatay. Ayaw ibigay ng mga barangay. Dahil yung iba sa kanila kasabot Ayun na nga eh. Hindi lang kasabot, yung iba takot din eh. Kasi alalahanin natin. Actually, yung iba nga sa barangay nang galing yung listahan. Yun na nga. So, mga titira. Dahil sila yung nakakaalam eh. Diba? Sa bagay. Tapos hindi lang yun, Ronald. Gusto ko din banggitin na yung sinabi mo nga na tungkol dito sa CCTV issue. Alam mo, ano ba yung point ko? Nakalimutan ko tuloy. Hindi ko nakakalimutan yung point ko, pero nakalimutan ko tuloy. Hindi, tama, naalala ko na. Ito pala yun. Ganyan pala nagpapahaba ka ng balbas. Oo nga. Humihina yung bumabagal yung pag-isip. Hindi, naalala ko na, Ronald. Nanood kasi ako nung Senate hearing on Committee on Economic Affairs na hined ni Sen Risa. At dito, pinag-usapan nila yung MIND Act. Alam mo ba yon? Hindi. Master Plan for Infrastructure and National Development. Napakagaling nito. Kala ko utak wala ko na. Oo, hindi. Pero ito, master plan. Nawala tayo kasi. At ang problema na ina-address ito kasi, para sa kaalaman natin. Parang flood control.
Hindi Diba? lang sa flood control. Sa lahat. Kasi ang drainage, punto nila, waste management, Yes. no? At other infrastructure. yes, including farm-to-market roads, integrated dapat yan. seafair, sea Yeah. waterways, tapos National Yes. Railway, tapos National Transport System, tourism, lahat-lahat. Sinabi niya, ang pinagmimitingan dito, kinuha nila lahat ng ahensya at private sector, magsama-sama, gagawa ng 30-year master plan para hindi patsa-patsa at depende kung sino ang namumuno. Kasi ang nangyayari ngayon sa ating bansa, kung ikaw nanalo, ito ang plano. Pag dumating yung susunod, dahil ego, ayoko sundan yung plano niya, Yes, palitan akin natin to. lahat. Parang itong yung Biden semiconductor bill. Nireject ni Trump, tapos pinalitan ng sarili niyang bill. Di ba? Oo. Yung mga ganun. So, dito sa Mind Act na to, yung master plan na binabalak nila, gagawa ng, makikipagkonsulta sila sa private sector at gagawa ng plano per department ng buong plano kung anong gagawin for the next 30 years na hindi pwedeng palitan ng kahit na sinong presidente. Yes. Dapat strategic eh. Yun ang diba? yun kulang natin strategic di ba? Ikaw, abutan mo pa yan. abutan ko ba? Ako, hindi na. Abo na ako niyan. Uy, hindi. Ano ka ba, Ronald? 90 plus na ako niyan. Bakit naman sabihin mo abo ka na? Mag-ensayo ka, kumain ka ng tama para maabutan mo tong 30-year plan na to. Sayang Kaya nga, abo na ako Ako naman. Hindi ako healthy. Hindi. Maging healthy ka. Ano ka ba? Hindi, pero sa akin talaga Imagine maganda. mo yung dami ng gustong mawala ako. So... dami negative energies. Pero, hindi, marami din positive. marami rin ako negative na ibabato sa kanila. Oo. pero Ronald, ayun ang maganda nakikita ko. Ang nag-author nito, lumalabas ay si Sen Win naman. So si Winry, yung tandem, ay kumikilos na naman. Kasama din dito si Sen JV, if I'm not mistaken. At ngayon, with all of them combined, putting it together, sana talaga magawa to agad. At magkaroon na tayo ng master plan. Kasi ngayon na nakikita kong problema sa Pilipinas, wala tayong maayos na long-term vision o plano. Halimbawa, Laguna Lake. Yun Yung lang. natural catch basin ng mga floodwaters. Hindi ginagawa. Bakit? It will take 20 years. Ang binibilang lang nila yung 6 years na term nila. Ayun na nga. Diba? Tingnan mo. No? Pero ang laki niyan. Massive yan, ha? I-dredge mo yan. Paano ngayon? 3 meters na lang, Pwede mo yung gawing at least 30 meters. Papalalimin mo. Tapos lalagyan mo ng dike sa paligid niyan, tsaka kalsada. Ang laking infra niyan. Dahil ilang probinsya yan, Para yung tubig, pag umaangat, hindi binabaha yung mga farmlands. Lagyan mo ng dike. Tapos lalagyan mo yan, lahat ng drainage sa buong NCR, Region 4, no? At saka sa Region 3, diyan pupunta. No? Ang dami niyan. Halimbawa sa Japan kasi 75% ng rainwater napupunta sa mga water systems kaya nababawasan ng baha. Tapos nagagamit pa nila as potable water pag tagtuyo. So hindi mauubusan ng tubig yung mga magsasaka sa agrikultura. Tapos in the process ng ginagawa mo yan, nalilinis mo yung drainage, naging effective, nagkikreate ka ng geothermal energy. So nagkikreate siya ng kuryente. Tayo pinakamahalang kuryente after Singapore dito sa Southeast Asia. Yes. So ang dami niyan. Tapos lalagyan mo yan ng spillway na Pindan, halimbawa, o kaya sa Pacific. Ibig sabihin, makikreate na naman ng geothermal yun. No? Yung pag umaangat yung tubig, dito mo idadaan. Ang panyan, employment, napakataas. Development, napakataas. Isang project lang yan, Paano pa yung iba? Ay, ang daming pwede pang gawin na proyekto yan. At saka, para sa kaalaman ng lahat, isa pang problema na sa gobyerno kasi nga, dahil sa sobrang inefficient ng kilos ng gobyerno natin, maraming pagkukulang pa. For example, eskwelahan. Ilang thousands ang kulang na classrooms. Tens of thousands. Ang kulang hanggang ngayon. Hindi pa rin ang dami ng prefab ngayon. Oo nga, ang mura kayang gawin. Typhoon-proof, earthquake-proof. Kayang gawin ng mura, kayang gawin mabilis. Bakit hindi magawa-gawa? Fire-proof. No? At saka laki na nga ng Tapos budget. Tapos mas mura mga prefab. Yun na nga No? Nagpagwala ko ng prefab Nung mura-mura, tapos ang matagal lang, siguro mga 1 week yung foundation. Pero after nun, bilis na, kabit-kabit na lang, parang jigsaw. At saka hindi lang yun. Tingnan mo, pati mga housing. Maraming low-cost housing na kailangan, na kulang, na hindi din naasikaso. Marami. Saka yung mga container na hindi nagagamit, magagamit mo ngayon. Walang sayang. Diba? Tapos mura pa.
Yung ganun ba? Oo. Yung ganun ba? Ang daming, yung technology nandiyan na. Di ba, flood control? Ang Ang tagal na ng technology na yan Yun na nga eh. Hindi lang natin ginagamit. Gusto natin libo-libong flood control dahil para kumita. At saka hindi lang yun, Oo. ito babagitin ko din. Ito yung problema na ginagawa ng gobyerno natin sa pagbabudget. Gagawa sila, mag-allocate sila ng budget para paggawa itong mga iba't ibang mga buildings. Pag natayo na, hindi nila nilalagyan ng budget para operations. Monthly operational expense, wala. Kaya karamihan na itong mga tinayo, may mga medical center na tinayo, empty building, medical center, pero hindi na papatakbo dahil walang budget para i-operate itong building. Sus Mariosep, so alam mo, na ginawa lang nila yung pagpapatayo nun para lang mambulsa ng pera. Kasi Correct. kung seryoso ka na magpapatayo ka ng medical center, kailangan mo lagyan ng operational budget. Taon-taon, buwan-buwan, meron dapat yan. Correct. No? Kaya talaga nahilo ko sa ano eh. Kaya yun, natutuwa lang ako din sa Mind Act at sana talaga mapasa na to at magawa ng gobyerno ng paraan na ma-implement na to. Yes, at least magtatapos tayo sa positibo. Oh, yan Hindi lang mga banat sa mga hindi ko maintindihan ng mga senador. At sa akin lang, buti nga tatlo na lang silang nag-iingay ng mga mema lang talaga. Mema yung tatlong yun. May masabi lang. Kaya sana lang bawas-bawasan na nila yun para mas bearable naman panoorin tong Senate Correct. trial, impeachment trial natin. At sa ganun, sa mga viewers natin, agree ba kayo sa amin dalawa ni Ronald o disagree? Tulad ng sinabi ko, pwede kayo mag-disagree. Hindi tayo kailangan magpatayan. Okay? Sulat nyo lahat sa comment section sa baba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, Ronald, ulitin ko lang sa presyo ng isang kape, makakatulong sila sa acting advocacy. Yes. Oh, yun lang yan. Tsaka again, yung mga fellow broadcasters, podcasters, vloggers natin, lagi kayo mag-ingat, pero huwag kayo matakot. Yun, okay? Okay, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Ronald! At ito ang Hekel! and Jive. Jive. Okay.